Hindi nga daw manang tama. Hello. Ay, Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Yesu Cristo, isang pagpalang hapon sa bawat isa. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain na ang mga sitas po na pinagkalog sa araw na ito ay binabasa natin at pinili ng buhay. Ngayon po, ang mensahe ngayon, 2 Korinto ayon 5. sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa Korinto, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5. versikulo 1 hanggang 5. Dahil po ganito, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulo tungkol sa lupa, ay mayroon kaming gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng magamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisibik at nangagnanasang nabihisan kami ng aming tahanan mula sa langit. Naku, mabihisan na kami, yaon ay hindi kami mga susumpungang ubad. Sapagkat tunay na kami na sa tabernakulo ito ay nagsisibik na nangabibigatan hindi sa nilanasan namin maging ubad, kundi nilanasan namin kami bihisan upang ang kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon, ang gumawa sa amin ng bagay din ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya po, kung aralin natin, ang ating buhay na ipinagkalog sa bawat isa sa atin bilang isang tao ay kahalintulad lamang ng isang tabernakulo. Ang tabernakulo ay, kung maalala natin yung panahon ng mga Israelita, ang tabernakulo ay katulad ng isang tolda na kung saan meron siyang frame at merong tawag sa atin yan, trapal, luna, na pinagtagpi-tagpi at yun ang pinakadingding. Ganun lang po ang kahulugan ng buhay natin sa ibabaw ng sanlibutan. Na marupok, mahina, kung meron tayong nirerentahan mga tent, kung titingnan natin, hindi po siya pwedeng sabihin matibay o matatag sapagkat pwede siyang iparin ng hangin. Pwede siyang masira, madali siyang mag-iba. Kasi po, nakapatong lang siya sa ibabaw ng lupa. Ganyan po ang buhay ng tao. Marupok, may kahinaan, kabayaan lang na hindi makakain, pinanghihinaan na. Hindi lang makainom, masakit ng ulo. Hindi lang makapagpahinga, aburido. Hindi lang makatulog, minsan parang nakalutang. Ganyan po ang kalagayan ng buhay ng tao. Inihahalin tulad sa isang tabernakulong ukol sa lupa. Makatuwid, marupok, may kahinaan, at namamatay. Ngayon po, merong inihanda ang Diyos na sabi nito, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Na ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, may katapusan lang, may limitasyon, pero may inihanda ang Diyos, yung tinatawag na buhay na walang hanggan, na inahalin tulad naman sa isang building o gusaling mula sa Diyos, na kung saan wala na pong kasiraan, walang kagibaan, at hindi na po matatapos sapagkat
tinatawag ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sabi nga dito, tayo ay nagsisihibit. Dahil minsan may mga pangangailangan tayo sa ating sarili na hindi natin namimit o naaabot. Yung mga plano natin sa buhay. Pero nagiging balakid po yung kahinaan na yan. Minsan marami tayong pinaplano, gusto natin maging ganito, maging ganyan. Pero dahil nga may kahinaan ng ating katawan, kinakailangan natin magpahinga para kumain. Para muling lumakas. At meron na naman tayong buhay na nadudugtungan na naman sa pamamagitan ng kalakasan kinukuha natin sa pagkain na ating isinusubo. Kaya, ito pong mga bagay na ito na nangyayari sa ibabaw ng sanlibutan, lahat po ito ay may katapusan, may hangganan. Pero ang preparasyon ng Diyos, yung walang hanggan, yun po ang dapat natin paglaanan. Marahil naman siguro ay alam natin na lahat naman tayo ay nakaka-experience ng kumuha ng insurance. Yung insurance, sabi sa Tagalog, pagsisiguro. Ini-insure natin ang ating sarili na kung sakali man tayo ay mamatay, meron tayong makiklaim. Pero po ang nagbibenepisyo, hindi yung namatay, kundi yung iniwan sa buhay. Yung kapamilya. Pero po, dito sa pinaghahandaan natin na insurance, ito yung kapag tayo ay dumating na sa punto na tayo ay mamamatay, meron tayong kasiguraduhan ng ating sarili doon sa insurance na kung sakali ng malagot ang ating hilinga, ang maaabil natin sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Ito yung insurance ng bawat isa sa atin na buhay na walang hanggan. Pero po, dalawa pa rin ang direksyon niya. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos at buhay na walang hanggan doon sa walang hanggang pagdurusa. Kaya alin po ang gusto natin? Lahat tayo po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Lamang may destinasyon sa langit at ang isa sa impyerno. Ngayon, kung dumating ang punto na nagtagumpay tayo o nag-success, nabihisan tayo ng isang gusaling mula sa Diyos, doon na po natin masasabi na tunay nga na ang Diyos, ang lahat ay may pangyayari. Bagamat sa panahon ngayon, lahat ng yan ay puro imagination pa lang, puro haka-haka, dahil wala pa, hindi pa nangyayari. Pero kung sa oras na tayo sumampalataya at manalig tayo sa ating dakilang Panginoon, tunay na ipagkakaloob niya ang mga bagay na ating inaasahan. Walang iba, ang buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang pagkarasain natin. Sa totoo lang, may limitasyon tayo dito sa labang ng lupa, pero ang importante po doon, nagawa natin yung mabuting pakikilahong sa kapwa, yung pagpapatawad, naranasan nating mapagod, panhinaan ng loob, at minsan hindi mawala-walang mga karamdaman na dumating sa ating buhay. Pero yan ay parte lang po ng pagiging isang marupok at mahina na katulad ng isang tabernakulo o tulda. Ang mahalaga po, nakapagpatuloy tayo. Salamat sa Diyos at binigyan niya tayo ng chance para mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Naway, lahat tayo ay magtagumpay at magsama-sama doon sa kaluwalhatian ng Diyos na inihanda niya sa lahat ng mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya yun po ang targetin natin. Yan po, meron pa tayong isang sitas. Sabi po sa Ebanghelyo ng Apostol Juan, Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 29. 19 hanggang 29. Sabi dito, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi magagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa kanyang paraan.
Dito po, ipinapahayag dito ni Apostol Juan na kumbaga, meron po tayong pinagkakatiwalaan o inaasahan. Walang iba ang ating dakilang Panginoon. Siya po ay bumagang dito sa ibabaw ng lupa, hindi lang sa sarili niyang kalooban, kundi kumbaga may plano ang Diyos. Na kumbaga, dahil ang pinakamamahal ng Diyos ng mga tao na kanyang nilalang, sa kabila ng mga ipinapahayag ng Diyos na makinig sa kanyang mga aral, turo o ebanghelyo, ang tao po talaga ay sadyang matigas ang ulo. Kaya hanggang sa dumating ang kapanahunan ng ating dakilang Panginoon, sinuko ito sa ibabaw ng lupa at ipinangaral niya ang kaharian ng Diyos. Yun po, ginawa ng ating dakilang Panginoon, meron siyang batayan. Na kumbaga, kung ano yung ginagawa ng Ama, sinusundan niya lang yun. Sasabihin natin, nung panahon, bakit ang sungit ng Diyos? Madaling magalit dahil sinusupil agad. Depende po kasi yan sa batas. Depende yan sa kautusan. Ngayon, nung gumawa ang ating dakilang Panginoon, naghari po ang pag-ibig. Sabi nga, dali na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kumbaga, hindi pinakinggan ng tao ang lahat ng mga sinunog niyang mga propeta. Sabi nga sa isang tainhaga, marahil ika nga kapag isinuko ko ang ating anak, ay irerespeto nila, igagalang nila. Pero anong ginawa? Sa halip na pakinggan, usundan ang mga sinasabi ng ating dakilang Panginoon na pinapahayag ang kaharian ng Diyos, anong ginawa ng mga tao? Ipinapatay po siya at ipinako. Pero lahat ng yan ay nakasulat na kinakailangan mangyari upang matupad ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po kung titignan natin dito, nangaral ang ating dakilang Panginoon sang-ayon sa kalooban ng kanyang Ama. Nagpagaling siya ng karamdaman sang-ayon din sa kalooban ng kanyang Ama. Nagbuhay ng patay. Yung pilay na palakad. Yung pipi, nakapagsalita, yung bingi, nagkarinig, lahat ng yan ginawa ng ating dakilang Panginoon. Yun din ang ginagawa ng kanyang Ama. Kumbaga, parehas lang sila ng ginagawa. Naka-pattern. Sabi nito, sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang magawa kaysa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Kaya yung mga history ng pangyayari ng ating dakilang Panginoon, pamamaraan lang po yung nadadanasin ng buhay ng ating dakilang Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Yun po ay ginawa ng ating dakilang Panginoon para ipamalas niya ang kapangyarihan ng Diyos. Para ipamalas niya ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Kaya, naka-base lahat yan kung anong ang kalooban ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak. Kumbaga, halos magkahawig lang, magkaparehas lang sila ng ginagawa dahil ang Ama ay sumasa anak at ang anak ay sumasa Ama. Parehas silang gumagawa ayon sa kalooban ng bawat isa sa kanila. Sabi dito, sapagkat kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Kung yung Ama ay may kakayahang magbuhay sa mga patay, ganon din ang ating dakilang Panginoong Hesus. Kung maalala natin yung pinto ni Lazaro, si Lazaro, 4 na araw nang nakalibing. Tinawag siya ng ating dakilang Panginoon nung dalawin niya si Maria at ganun din ang isa niya pang kapatid, kanyang kamag-anakan.
na 4 na araw nang nasa libingan si Lazaro. Kumbaga late na nabalitaan, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang ating dakilang Panginoon, binuhay niya po si Lazaro. Kaya, kung ang Ama may kapangyarihan magbuhay sa mga patay, paging ang ating dakilang Panginoon, may kakayahan din magbuhay sa mga patay. Yun po ang sinasabing ipanggigilalas natin. Kapagka ang Ama ay hindi umahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Meron lang po silang pagkakaiba. Ang Ama, kumbaga, ang pagmamahal niya sa mga tao, at maaari sana sa pamamagitan ng mga propeta na pinutusan para mangaral ang salita ng Diyos. Hindi po yan pinansin ng tao, pero grabe ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Kaya ayaw nga niya na napapasama ang tao. Pero po, pagdating sa paghatol, dahil ang kanyang buktong na anak, ang sinubok niya upang mangaral ng kaharian ng Diyos, ibabatay naman ang paghatol, depende po doon sa aral na ibinabahagi natin sa bawat isa. Depende po doon sa Ebanghelyo na ating napapakinggan o tinatanggap ng ating tainga, doon po tayo hahatulan. Kumbaga, from spiritual being, kung mula sa spiritual na kalagayan, ang Ebanghelyo nakasulat lang sa banal na kasulatan. Maraming tagapangaral ang sinugo para ipahayag ang salita ng Diyos. Ipaunawa sa mga tao sa madaling pamamaraan nang sa ganun maabot yung tinatawag na unawa na kumbaga parang easy na lang. Simple na lang yung Ebanghelyo ating napapasnigan. Kaya kung dito na natin, yung Ebanghelyo na yan, kapag tinanggap ng ating mga tainga at pumasok sa ating puso, ito na po yung magiging gabay ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na iyan ang ginagamit natin na sangkalan ng ating pamumuhay. Kaya, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, ahatulan tayo, depende sa Ebanghelyo na ating pinakinggan o pinanggap, tapos hindi naman natin isinagawa. Kaya, nasa bugtong na anak ang karapatang humatol. Kaya, ibinigay na ng Ama sa kanyang bugtong na anak sa makatulibay ang ating dakilang Panginoong Jesucristo ang paghatol sa mga tao. Upang papurihan ng lahat ang anak na gaya ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya nagsuko. Dito po, kinakailangan natin maunawaan ng malawak na pagkunawa na ang sino mang rumerespeto sa Ama, hindi lang dapat Ama, respetuhin din natin yung anak na kanyang sinuko. Ang nagpapahalaga sa Ama, nagpapahalaga din sa anak. Ang nagbibigay ang tumatanggap sa Ama ay tumatanggap din sa anak. In vice versa po yun. Ganon din, ang tumatanggap sa anak o kumikilala sa anak, kumikilala rin sa Ama. Sapagkat sila po ay iisa. Iisa sa kalagayan, sa layunin, sa purpose. Kung kaya, grabe ang pagmamahal niya sa tao. Na kung maaari sana, lahat tayo ay maligtas. Lahat tayo ay makamtan natin ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin na dapat natin taglangin ang buhay ng walang hanggan. Totoo, mahirap. Minsan nagkakamali tayo, hindi natin nasusunod ang kalooban. Ang mahalaga, yung pagkakilala natin sa Diyos, maging sa Ama man o anak, kung sa anak man o ama, hindi po dapat yan magbago. Dapat, yan po ang sinusundan natin. Yung pagkakilala natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay tayo sa atin ng pag-asa upang hindi lang mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, kundi mayroon pa nila ang buhay sa kabilang buhay. Sabi po dito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo,
Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalatay sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Dito po, sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Ang dumirinig ng kanyang salita, hindi lang po yung marunong tayong makinig, dapat ini-interpret natin at inuunawa ng lubusan. Bakit ba sinasabing ganito? May mga purpose po ang Diyos, bakit kinakailangan natin unawain yung salita ng Diyos? At higit sa lahat, lakipan pa natin yung pananampalataya. Doon sa pinanggalingan ng salita, sa makatuwid bagay, ang bugtong na anak ng Diyos ng ating kinikilala, si Kristo. Ngayon, dinirinig na natin ang salita, sumasampalataya pa sa Kanya. Ito po ang proof na pwede natin ma-avail yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Kasi po, hindi po pwedeng kulang lang. Halimbawa, nakikinig tayo ng Ebanghelyo sa mga simbahan o kahit saan man, pero hindi tayo nananalig kay Kristo. Useless. O sabihin natin, kilala natin si Kristo, pero hindi natin sinusunod yung Ebanghelyo, useless pa rin. Kailangan magka-partner po yun. Kinikilala na natin yung aral o salita ng Diyos, pati yung pinanggalingan ng aral. Dapat parehas po yun. Dito po ang magpapatunay na meron na tayong tinatawag na buhay na walang hanggan. Ngayon, ang sino mang pinangakuan ng buhay na walang hanggan, hindi na po siya papasok sa pag-atol. Kasi po, ang buhay ng tao, kapag na-meet niya yung pamantayan ng Diyos, meron na siyang pagpapahalaga sa Ebanghelyo, nire-respeto niya pa yung pinanggalingan ng Ebanghelyo, meron na pong buhay na walang hanggan. Kaya, kung dumating pa natin dakilang Panginoon, hindi na tayo hahatulad. Sapagkat ang nasa pamumuhay ng espiritual, hindi na po siya sakop ng paghatol. Kumbaga, hindi na mag-aalangan. Ano kaya? Yung kaya tayo sa langit o yung tayo sa impyerno? Mas na-sure natin ang ating sarili yung sa buhay na walang hanggan. At nasunod natin yung qualification, yun po ang kakanta natin. Sabi nga, lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kumbaga, ang paghatol, pwede pang pakaliwa o pakanan ang direksyon. Pero kapag lumipat na sa kabuhayan, hindi na po tayo magpipili kung saan tayo papunta. Sabi nga, wala ng paghatol. Lumipat na sa buhay. Ibig sabihin, ang karugtong na ng buhay na walang hanggan doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi pag sinabing hatol, may choice pa. Hindi pa sure. Pero kapag lumipat na sa kabuhayan, sure na po yun. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Ngayon po, darating ang punto na ang lahat ng mga nangamatay, lahat po tayo ay mamamatay. Kaya po, sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon, meron siyang mga palatandaan. Yung mga gera, yung kagutong, yung away ng bansa laban sa bansa, yung mga pagdurusa o kapighatian ng sanglibutan. Lahat ng yan ay nangyayari. Mga simbolo pa lang yan o palatandaan na babalik ng ating dakilang Panginoon. Ang mahalaga po doon, nagawa natin ang ayon sa kanyang kalooban. Ngayon, kung halimbawa, pagbalik ng ating dakilang Panginoon, kasama tayo doon sa mga buhay pa. Paano mangyari doon sa mga nangamatay na? Yung mga nangamatay na, lahat ay bubuhayin muli. Sabi nga, sa isang tunog ng pakakat, sa Ezekiel 37, ang mga
mga buto sa libis ay kanyang pag-uugpong-ugpungin. Buto sa buto at sila'y magkakaroon ng mga litid at sila'y babalutin ng laman at babalutin ng balat at muling hihingahan ng hininga ng buhay. Sa makatuwid sila'y mga bubuhay. At tayo namang mga nabubuhay, sa isang tunog din ng katatat, sa isang kisap kata, babaguhin tayo. Sa makatuwid, ang mga namatay at ang mga buhay, pare-parehas na niluwalhating katawan ang ibibigay sa atin. At saka na tayo sasalubong sa ating kahinatan. Kaya, kung tayo nasunod natin ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi na tayo hahatulan. Kung tayo po ay hindi nakapag-prepare, nakapaghanda, halimbawa, may mga simbahan na, may mga nangangaral sa mga